Hi everyone! Welcome to the Empath Arc is another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababati sa reading na to. And since this is the start of a new month, so babalik po natin ang ating free reading. So always engage lang po, like, comment, share yung mga readings natin, especially kapag nakaka-resonate kayo at maaari kayo mabigyan ng chance to have a free reading para sa month na to. Okay, so Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Ano ba mga mensahe at mga gabay sa buhay, pag-ibig? Anong love story kaya ito? Tignan po natin ngayon and take what resonates lang po. At saka ang energy po, mga reversal yan. Pwedeng energy mo or energy ng person mo. So, take what resonates lang po. Spirit guide, more messages para sa reading na to. Ano bang mga gabay at mga aral sa buhay ang nais yung ipabatid sa amin? Okay, we have here 3 of Cups, 2 of Wands, 5 of Swords, Judgment, the Lovers, Hangman, the Temperance, the Sun. Okay. Tingnan pa natin. Kuha pa tayo ng more energies. Queen of Wands. And 8 of Cups. So, dito malamang no, nagkakilala kayo sa isang, sabihin natin, party or pwedeng nag-enjoy kayo with your friends, pinakilala sa inyo ng inyong mutual friends. So, you start being friend. At saka, syempre yan, kilala nyo naman, meron kayong mga mutual friends. So, doon nag-start ang inyong love story. Pero, nang tumagal-tagal, maaring nagkaroon ng codependency, immaturities, hindi na nagkakaintindihan, maliit na bagay, pinalalaki, palagi na lang nag-aaway, nagtatalo, yung dating masayang pagsasama, pagkakaibigan, nauwi sa, ayan, kumalis na lang yung isa. Kasi nga, mahirap nga naman na palagi na lang kayo nagtatalo, hindi kayo nagkakaintindihan, mas mabuti na lang separate ways na lang. So, syempre, nakakalungkot din dahil nagsimula kayo as friends. Hanggang dumating na lang sa point na palagi na nga kayong away ng away. So, it's better for you to start na lang a life na kahit magkahiwalay na lang kayo. So, meron dito, masasabi natin na yung connections ninyo, hindi na nagiging maganda pa. Kasi hindi ba minsan ganyan maraming immaturities Iba yung nagiging priorities ninyo, nagiging iba yung path. Or dahil bata pa kayo, no? So, importante dito for you to explore and to think and to discover more of yourself habang, sabihin natin, single ka. Kasi dyan mas marami ka matututunan Mas marami ka pang magagawa. Hindi man naging matagumpay ang yung relationship. It's time for you for self-love and care and to discover more sa life. So, you may plan to have a travel and yung mga bagong skills na pwede mong matutunan, magamit, ma-apply sa buhay mo. Yan. So, pwede nga dyan, pagplanuhan mo mabuti, ano pa yung mga pwede mong gawin sa life mo, diba? More of yourself, to explore more. Tapos, hinahayaan mo na lang na yung sa love life mo, hindi mo siya minamadali. Just there to just reflect kung ano ba yung mga lessons dun sa nakaraang mong relasyon. Kasi lahat naman talaga yan, may mga lessons ka matututunan. Kung bakit hindi nag-workout, kung bakit naging ganun.
Nandito yung temperance, ibig sabihin, just need to be patient pagdating sa love. Hindi kasi minamadali yan. Pati yung paghilom ng puso mo, unti-unti yan. More of first acceptance, then forgiveness, so that you can move forward with your life. Darating yung time dito, judgment, na yung person mo, matatauhan yan, magigising sa katotohanan, at siya rin naman, marirealize niya yung kanyang mga pagkakamali. Nasa una, okay naman kayo, tapos sa bandang huli, 'di ba? Bakit madalas na yung pag-aaway ninyo? So, magkakaroon dito ng liwanag. Pareho kayong dalawa para sa inyong, kumbaga, darating yung time na you realize yung mga faults ninyo, you realize kung ano yung mga pagkukulang ninyo sa isa't isa, at yung mga lessons na natutunan nyo sa relasyon nyo. Magmamature kayo pareho, kaya naman, ikaw habang nagpapakabuti ka, mas nag-aayos ka sa sarili mo, at hindi ka naghahabol, nag-grow kayo individually, darating yung time na yung person mo, mamimiss ka ng husto niyan. Kaya nandito yung lovers Ibig sabihin, meron pa rin kayong pagmamahal sa isa't isa, dumating lang sa point na kailangan maghiwalay kayo para mahalin nyo muna yung sarili ninyo at para ma-realize at para matuto sa mga lessons. Ace of Cups, Ace of Swords, dalawang alas na yan. Patay ng mga mensahe pa. Pero yung Ace of Cups dito tsaka Ace of Swords signifies clarity, openness, kung ano yung thoughts and feelings ninyo sa isa't isa. Magkakaroon ng renewed love. Ibig sabihin niya na renewed love, kung ano yung nagsimula kayo sa pagiging magkaibigan at nandun yung tamis ng inyong pagmamahalan, babalik doon. Magkakaroon ng panibagong simula. Maaaring yung mga hindi magagandang nangyari, makalimutan, not necessarily makalimutan, pero nandun na yung lessons, natuto na kayo sa inyong pagkakamali, at pwede naman bigyan ng panibagong pagkakataon na sa inyong muling pagsasama, kasi nandito yung the lovers, magiging mas maayos na. Page of Cups. Meron talaga kayong damdamin pa para sa isa't isa. This time, mas magiging open kayo sa inyong thoughts and feelings. Magkakaroon kayo ng open communication. Tatlo na yung alas. Ace of Pentacles. And this is an opportunity for you to grow together, to start a more stable relationship. Maganda talaga dito. Ayan, Nine of Swords. Yung person mo keeps thinking of you, hindi na makatulog yan sa gabi. Kung paano siya mag-a-approach sa'yo. Dahil Knight of Cups, nais niya talagang magbalik. Star, ibig sabihin, itinutuwid ang inyong pagkakamali at ibinabalik or ginaguide kayo sa tamang direction, which is yung tamang, sabihin natin, this time yung mga natutunan ninyo, mga lessons sa nakaraan ninyong relasyon ay maisaayos. Two of Pentacles, kahit sabihin mong maging busy kayo, at least alam ninyong balansehin ang love sa career. Baka yun din yung naging dahilan kung bakit kayo
Hindi nagkasundo dati, di ba? Hindi na nababalanse ang ibang priorities sa inyong relasyon. But this time, you must learn how to balance. Nandito si ilabas natin tong si Lovers kasi ibig sabihin yan, there's so much love, commitment, at meron talagang, since lumabas yung tatlong alas, may panibagong simula dito. Six of Wands, magiging masaya ang mga taong nasa paligid ninyo because you will have a successful new or renewed relationship. Four of Cups, namimiss ka talaga ng person mo. Kung wala pa dito sa point na kung saan magkakabalikan kayo, maybe nandiyan pa kayo sa proseso ng taking care of yourself muna, self-love, ganun din yung person mo. Darating sa point na sobrang mamimiss ka ng person mo, gagawa yan ng paraan to approach you, makipagbalikan kasi may mga gabing hindi siya makatulog, kakaisip sa'yo. Magmamature na yan Ikaw rin naman. At yung panibagong simula, ang pinakamahalaga. Kuha tayo ng message para sa inyo. New love, a new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. So, ibig sabihin dito, yung sinasabi ko nga, renewed love. Ito yung current relationship ninyo, which is yung person nyo talaga, magkakaroon kayo ng new chapter. Okay? Just believe, especially kung mahal ninyo ang isa't isa, maaring magkaroon ng panibagong kabanata sa inyong relasyon. Wala naman talagang imposible. Patuloy lang kayong manalangin na trust the process. Ika nga. Wedding. Ano ba yan? Eto na. This situation involves marriage. Maari kasing married na kayo or this renewed love na kung saan mas magiging malalim at matatag na ang inyong pagsasama will lead you into marriage. One more. Give your relationship a chance. Chance daw. Work on your partnership. Kaya nga nandito, merong Ace of Cups, Ace of Swords, and Ace of Pentacles. Work on your partnership. At ganun ang gagawin ng person mo at mabibigyan ng panibagong chance ang inyong relationship. So, napakaganda naman. Okay? Just believe and trust in the process. Especially kung wala namang third party or another person involved pa. Kung pareho kayong single or kung talagang married na kayo, at gusto ninyong i-work out ang inyong marriage, 'di ba? Kung parehong single pa rin naman, to work with your relationship dahil mahal nyo pa rin talagang isa't isa. Just trust the process, wala namang imposible. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.